Hello, good evening mga kapatid. Andito na naman ako, si Sister Inday, nangungulit na naman sa inyo. Sana mapanood naman ninyo ako. Maghatid lang naman ako ng magandang balita para sa inyo. Ah, sa gabing ito mga kapatid, itong solo video recording ko, ay paabot ko sa inyo. Dahil kanina nga, nagre-recording na ako pero nagkamali ako dahil dapat pala solo recording 1 at saka solo recording 2. So, paghatiin yung dalawa. So, nagkakamali ako, sorry. At ngayon, inulit ko ito para sa Lord talaga ito. At wala akong puas na mag-surrender ng nito sa aking pananampalataya, kung hindi talagang ginagawa ko ito para sa Panginoon at sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga anak ko. Sana mga anak, mas panood ninyo ito, ang video ni Mami Lo, mga apo, at ni Mama, mga anak. Sana mapanood ninyo ito. Ang solo video recording ko, number 1, ay ito lang, kapatid sa pananampalataya. Nais mo bang maramdaman ang presensya at pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Question mark. Sa buhay mo. Nais mo bang maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa mundo? Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, madalas nating isipin na ang mga malalaking hakbang ang magbibigay sa atin ng kasiyahan. At kasiyahan. Kasiyahan at kasiyahan. Doble eh. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagiging tapat at mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay may malaking bisa rin sa pananampalataya? So, ano kayang ibig sabihin niya dito, Na mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan tayo sa malaking bagay. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala sa amin na ang inyong pagmamahal ay hindi lamang pag-uugat sa mga dakilang gawain, kundi maging sa mga simpleng hakbang na ginagawa namin sa araw-araw. Tulungan mo po kaming maging mga instrumento ng iyong pagmamahal sa aming kapwa at sa mundo. Amen. Ang mga maliliit na bagay sa ating buhay ay maaring maging daan upang maipakita natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito dahil tayo ay mabubuti sa ating sarili, kundi dahil sa kanyang biyaya at pagmamahal sa atin. Paano natin maihatid ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapwa sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay at
maalalahanin sa mga maliliit na bagay. Paano kaya natin, no? So, by sharing the Word of God. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, palaging may mga pagkakataon tayo ay magsasabi ng mga bagay na hindi nakatutuwa sa iba. Mga bagay na hindi nakakatuwa sa iba. Tayo ay nagiging mapanlait o nagrereklamo sa mga pangyayari sa ating buhay. Ngunit, ang salita ng Diyos ay nagpapayo sa atin. Ang mangmang ay nagpapakita ng galit sa kanyang karalitaan. Ngunit, ang pantas ay tumatahimik. So, yung mangmang na walang alam. Sa halip na magrereklamo at magpabaya sa negatibong saloobin, maaari nating gawin ang desisyon na maging mapagbigay at mapagmahal sa pamagitan ng mga munting bagay. Ang pagiging sensitibo sa mga pangangailangan ng iba at ang pagbibigay ng tulong at pagmamahal ay nagpapakita ng tunay na magiging alagad ni Kristo. Nais mo bang maging tunay na anak ng Diyos? Gusto pa natin mga kapatid, di ba? Isabuhay ang pag-ibig at kagandahang loob sa bawat sandali. Tandaan natin na ang tunay na nagmamahal ay hindi lamang para sa ating sarili kundi pati na rin sa ating kapaligiran. Ang pagmamahal sa mga hayop at pagpapahalaga sa kalikasan ay bahagi ng ating responsibilidad bilang mga anak ng Diyos. Hindi ito dahil sa ating personal na pakinabangan, kundi dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon at sa Kanyang nilikha. Sign ito ng pagmamahal natin sa Panginoon. Sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha, madalas tayong natatakot sa kung ano ang sasabihin ng iba. Subalit, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi natatakot sa tao, kundi sa halip magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Siya ay naglalakbay sa buhay na may pagmamahal sa Diyos, hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa pakinabangan ng iba at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't huwag tayong matatakot sa mga hamon ng buhay. Maging sensitibo tayo sa tinig ng banal na Espiritu at maging tapat sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa pamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako, tayo ay patuloy na magiging mga tanglaw
sa mundo. Para tayong palang tanglaw sa mundo, mga kapatid. Sa huli, hindi natin dapat kalimutan na ang mensaheng ito ay hindi upang saktan ka, kundi upang ipaalam sa iyo ang pagmamahal ng Diyos na nagbabago ng ating mga puso. Hindi ito para sa parinig upang ikundina ka, kundi upang palakasin ka at patnubayan sa iyong paglalakbay sa pananampalataya. Sarap, no? Kaya sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, tandaan natin na ang pagmamahal ng Diyos ay bumabalot sa ating mga gawain at desisyon. Naway maging inspirasyon ang mga salita ng Diyos at ang kanyang pagmamahal upang tayo ay patuloy na maging mga tanglaw sa mundong. Amen. Tanglaw sa mundo. Amen. Ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi lamang nakikita sa mga pangunahing gawain ng paglilingkod sa simbahan o sa mga misyonaryo sa malalayong lugar. Ipinapakita rin ito sa mga simpleng pagkilos ng kabutihan sa araw-araw, sa buhay. Halimbawa, ang pagtulong sa isang kapitbahay na may mabigat na dahilan, ang pakikinig sa isang kaibigan na nangangailangan ng karamay, o ang pagbibigay ng ngiti sa isang taong nangangailangan ng kasiyahan ay mga munting paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Amen. Sa 1 Corinto 16:14, sinabi ni Apostol Pablo, gawin ninyo ang lahat ng bagay na sa pag-ibig. Yun yung 1 Corinthians 16:14. Ang pagmamahal ay hindi tamang isang damdamin, kundi isang pagpapasya na kumilos sa kabutihan ng iba. Kapag tayo ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating mga gawa at salita, tayo ay nagiging mga tanglaw na naglalarawan ng kahalagahan ng pag-ibig sa mundo. Thank you, Lord. Minsan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, maaring madaling makalimutan ang halaga ng pagiging mabuti at maalalahanin sa iba. Ngunit sa Mateo 5:16, sinabi ni Jesus, ganito rin ang inyong magiging liwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at sila'y maluwalhati sa inyong Ama na nasa langit.
maluwalhati ang Panginoon na nasa langit. Ang mga munting bagay na ating ginagawa para sa iba ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay at maging sa ating sariling buhay. Ang pagmamahal ng Diyos nagtutulak sa atin na maging mapagkumbaba at maglingkod sa iba. Sa Pilipos 2:3-4, sinabi ni Apostol Pablo, "Huwag kayong gumawa ng anuman at sa pamagitan ng pagmamahal o pagmamalaki sa sarili. Hindi sa kababaang loob at pagtutulungan sa ibilang ng bawat isa ang iba na lalong dakila kaysa kanyang sarili. Sa pamagitan ng pagiging maalalahanin at mapagbigay, tayo ay nagiging mga instrumento ng pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Sa huli, kapag tayo ay nagpapakita ng pagmamahal at kabutihan sa maliit na bagay, tayo ay nagiging mga salamin ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen. Ang bawat hakbang ng kabutihan ay may malaking bisa sa pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa at sa mundo. Kaya't patuloy tayong magpakumbaba, maglingkod at magmahal sa pamamagitan ng maliit na bagay, sapagkat sa mga ito naranasan natin ang lakas at kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Amen. Totoo nga mga kapatid. Totoo yun. Kaya dapat natin na kung ano man pong naisulat dito na nabasa ko ay sana maunawaan nyo at hipuin kayo ng Panginoong Diyos na gawin natin lahat ito dahil ito po ay nararapat. Thank you. And hanggang sa susunod, kung handog sa inyo ng mga talata na galing sa Panginoon. Salamat po. Thank you, Jesus. Glorify your holy name, O God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah sa pangalan ni Jesus. Amen.